And sinabi ni Hart, basta ang pinakabuod nung kanyang, sinabi niyang payo is, sana wag mangyari sa'yo yung nangyari sa akin. Or something to that words. And syempre, inasahan natin na may magre-react, magre-react pa lang si Pia. Pero hanggang ngayon, Marites! 58 days na lang before Christmas. At dahil binayo po tayo ni Christine last Thursday, bawi kami ngayon dahil alive and kicking, kaming Fantastic 3 sa Chika at Intriga. Diba? Bawi kami ngayon dahil live po kami ngayon. Siyempre, bago ang chikan, pati muna ka. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Leonardo. at ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus, Leo. Huwag ka munang darating. Leon ba, Leo? Leon. Leon, kung sino ka man. At syempre naman ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episode at iba pa nating showbiz-related content. Yes! Yes! Ito Po, lang po. shalom mga kamarites, ha? Hello. Ito, malapit. Ito, simulan natin mga Marites. Ang isang linggong Chismis! Unahin na po natin. Ito, Dami-dami ito. si Derek Ramsey at Elena Darna, may baby na! Talaga ganun ko. Ha? Fancy. Nang gulat, di ba? Yeah. Si Derek at si Ellen. Actually, si Derek, nang mag-post siya na, ay, nasa hospital si Ellen at may karga-kargang newborn baby. Habang, ayun naman si Elias. So, meaning, nanganak na si Ellen. Although, kung natatandaan nyo, mga nakalipas na buwan, laging nababalita, di ba? Binalita nga natin dito, Yes, di ba? preggy ba si Ellen? Ba't mukha siyang preggy? Hindi lang sila nagpo-post talaga, nakita yung kanyang tummy Bump, or baby bump. Yung pala, alam mo ang tingin ko dito, Tinatago. sinadya talaga nila. Dahil remember, nagkaroon na miscarriage si Ellen Oo. Last year. Abroad yun, di ba? Yeah. Or Spain? Last year, galing silang Spain. Yun. So siguro, sabi nila, wag na natin munang i-announce sa publiko. Pero yung mga malalapit na kaibigan daw, at saka syempre, pamilya, alam naman. So yan. So siguro para ikasiguro nila para wag mausog. Babae rin daw yata. Babae, yes. A girl. Ay, maganda. Di ba Tsaka- nagka-girl na rin si Derek kasi yung anak niya dun sa, Yung binata na eh. first wife Yeah. ba niya? Binata na nga, lalaki. Tapos si Ellen Sino ba naman, yun? kay John Lloyd, Austin ba yun? At napakagwapo na ni Elias, Ni Elias, diba? Nako. At ngayon, alam mo, nakaka-curious ako makita yung baby girl kasi alam natin, Of course. maganda si Ellen, of course, gwapo si Derek, kaya? Ang combination nilang dalawa. So anyway, congratulations, Derek and, Ellen. sa Ramsey. inyong, Oh, di ba? baby girl. Ano ba yung made in Antarctica ba yun? Made in abroad yan Iceland, eh. Antarctica. Taray, basta abroad. Basta Somewhere abroad. cold, very cold, yan. Okay, congratulations. Ito, Congressman Sandro Marcos, the producer ng Alexa Miro MMFF entry. Talaga, parang may nagchika sa akin na sige nga. Yung Ito yung Strange Frequencies Haunted Hospital. Sa Taiwan yung ginawa, din. Korean yata ang producer din yan eh, di ba? Tsaka, Pero sa Taiwan, sino? ano yun eh, Korean adaptation. Ng, sinabi, hindi ko maintindihan yung title, letter J eh. Na napapanood pa rin sa Netflix daw ngayon. Ano yan? Joan, parang ganun. Basta hindi ko alam. Yun eh. Letter J? Oo, letter J. Iba yung pinanonood ko eh. Oo, iba yun dahil parang, ano ba yun? Check ko lang kung mga Marites ha. Dito kasi nakalagay, Ayun, doon. Taiwan Killer Hospital. Gonjam.
Ano? Gonjam. Gonjam. Yeah. Haunted, Haunted asylum. Okay. Asylum palang hospital. Yun. Kaya yun, fake news daw yun. Daw. Di ba? Sabi hindi natin alam. Basta Sino fake nagsabing news lang daw? Basta isang kaibigan, ayoko lang sabihin muna dito. Pero safe to say ba na baka naman nag-invest? Baka na yun daw. Kung sakali man na isa sa mga producer, ano naman ang masama? masama? Bakit naman hindi aminin? Wala naman Sabi ko lang naman, Diyos ko, malay ko ba? Siyempre kung si Alexa naman ay Oo. malapit sa puso ni Oo. Sandro, Ay, Congressman sa puso Sandro talaga, Mula. ha? Hindi Oo, nagkakala- alam nga namang sa Sa bulsa. Balitang nagkakalabuan na rin dalawa. Ay, para siguro may pag-usapan para sa di promotion ba? ng movie. Well, that's showbiz, mga marites. basta sa akin, walang masama kung pinroduce or what. Ang medyo nagiging ano pa nga dyan, nako, hindi kaya dahil pinroduce, kaya pasok sa MMFF. May ganon. Pero since alalahanin natin, nauna yan doon sa 5 Yes, official. tao na lahat di ba? tinawag. Ay, hindi pa natin yun na-discuss dito Mali. kasi Oo, nagkaroon ng ano. nagkaroon ng Mamaya. bagyo. Di Hindi, ba? pero wala naman yata dito. Isunod na natin. O sige, dahil meron naman may Vilma Santos at may ano pa dyan eh. Nakatext si Ate Binong bago nga mag-Thursday. Ito, tinanong ko, kumusta naman si Nadine. Nadine. Sabi niya, she's very comfortable to work with and she's a good actress. Of course. Nakasama pala rin niya, since lumabas na rin siya Nung bata bilang pa. anak Oo. sa MMK. Oo. Tuwan-tuwa siya dahil nga maganda yung team ni Dan Villegas. Tapos, of course, pagdating naman kay Aga, mananatiling si Agaton ang tawag niya kay Aga. Correct. Mula. At kakaiba Yeah. yung ito yung uninvited na isa rin sa mga naging official entries din sa Ano ba darating siya? ang Horror? Thriller? thriller. Thriller. Mystery thriller. Nakaka-excite sa ano pa lang, doon pala sa teaser, maluloka ka na kasi si Mylene Dizon may kakaibang emote. Basta, yan. Dalawa, discuss na natin tuloy-tuloy na. So, dalawa Yeah. yung kanina, yung kina Enrique Hill, yung Strange Something. Strange Frequencies. Tapos itong Uninvited. May 8 pa. Isa-isa natin yan. Yung pumasok na based on finish mo. Hindi pa nga finish eh. 80%. Sabi nila 80 or 85%. 70% nga ang sinabi. So ano pa nga ba yung ibang nakapasok? Espantajo. Ni Julian Santos and Lorna Tolentino under direction ni Chito Ronyo. Yan. And then, Ito horror to. Yes. Tatlo ang horror, kung di ako nagkakamali. Hindi, yung kina Enrique parang mystery thriller na Naku, may comedy. Parang ano nga Blair Witch. di ba? Yung parang gano'n. Diba? Yung kina Ate V, talagang thriller horror. Itong kina Judy Ann, horror talaga. Yun daw, tatlo pa lang yun. Tapos, so, ano pa yung dalawa? And the breadwinner is... No, and the breadwinner is, based on na script yun eh. Nauna Okay. na yun sa top 5. Yung mga bagong pumasok ngayon na nag-complete sa top 10 Topak ni official. Arjo Atayde at saka ni Julia Montes. Isa na lang. Tapos yung kay Carlo Aquino at and- Julia Barreto. Hold Me Close. Yeah, Hold Tsaka Me yung Close. My Future You. My Future You ng Francet. Francet. Lima. Francet. My future you. Hold Me Close. Hold Me Close. Topak. Uninvited. Espantajo. Yun yung 5. Ay, yung strains kasi Nauna nasa yun. ano. Nauna. Okay. Oo. Tapos ang mga makasama Tapos naman yung mga nun. nauna nang in-announce, Yun. of course. And the breadwinner is yung strange frequency nga. Hindi nga. Tapos yung Himala, the musical. Ano pa ba yung dalawa? Nawala na naman tayo. Ay, The Kingdom! The Kingdom. Vic Isa pa. Soto at saka Piolo Pascual. And, maalala ko yan kasi flinag ko lang yung kagabi eh. Alam mo, habang sinusulat ko yan, hirap din akong kasi hirap, di ba? i-record. Isa na lang. Isa na lang, kawawa naman to. Isa na to kung natin Diba? mamanggit. Basta, Ihabol na lang natin. Himala, isang musikal, Strange Frequencies, and the breadwinner is The Kingdom, and isa pa. Ay, hindi nga natin alam na. Ay, nako, kailangan Pinost makuha ko ko yan. yan. Tingnan Hindi. ko na. Joke nyo na nga. Oo nga. Diba? Inano ko yan, kinolob ko pa yan eh. That's so unfair. Kaya nga sinulat ko Oo, pa. diba? Hay nako, nasaan na ba? Sa dami na. MMDA, tingnan na. Ito na, nakita ko Ayan, na. nakita mo na. Go, ano Okay. yun? Ayun na nga, Strange Frequencies, and the breadwinner is Green Bones. Yan, na Green Bones. Dennis GMA Trillo. Pictures. Dennis Okay. Trillo and Ruru Madrid. Directed Yun. by Zig Dulay. Yes. Sa totoo lang, exciting na naman ang Promising. lineup ngayon ng
50th Metro Correct. Manila Film Festival. Kaya mga kamarites at this early, naku, mag-ipon na po tayo ng mga pambayad sa sinehan kasi talagang wala kayong itutulak kabigin dyan sa Yes. 10 entries na guaranteed talaga. Guaranteed talaga, ha? Oh, congratulations Kahit hindi ko sa pa lahat, napapanood, ha? Oh, Yes. diba? Ako positive ako, maganda to. May nilabas din bagong trophy. Design, Yes, di ba? oo. Ang ganda po nung... Uy, ang bongga ng trophy Kaya Nilabas. kung mananalo ka, 50th. parang Bongga. ano siya, kumbaga, special trophy talaga na. Kasi 50th year Oo, din. tungkol sa Hindi tayo sure kung by Golden, next year ano. yung pa rin. Pwedeng iba na, di ba? Yes. Yun. Okay, dire-diretso Abangan tayo natin mga yan. marites. Magkakaroon pa tayo ng mga iba-ibang ano dyan kasi I'm sure may mga magiging guest tayo dito para mag-promote, course. di ba? Di ba, Enrique? Ken? Okay, ito mga marites. Willie Rebillame. Dalawa na lang ang co-host na babae sa show. Ano nangyari? Yes. Sina Boobsy at si Inday Fatima na lang ang mga natira. Pero balita ko, Yo. ayaw magsalita ni Bubsy. Ayaw magsalita. Nakausap namin yung kay SB. Ako rin, inano Oh, bakit ko. ayaw magsalita? Minessage ko Hindi, rin. parang meron pa yatang gagawing parang hindi talaga totally magiging totally mawawala. Kumbaga siguro sila lang main co-host. Ngayon. Pero yung mga ibang babae, parang may mga siguro segment. Parang tipong ganon. Correct, tama ka dyan. At merong mga parang ipagagawa kasi nga, di ba? Parang pinag-aaralan nila kung paano i-connect doon sa pangangampanya. Oo. Parang gano'n, parang bibigyan pa rin sila ng platform kung hindi man sa, ano kasi, alam mo na, kailangan lumabas, kailangan may mga gawing mga exposure sa mga mga lugar-lugar, bla bla. Ay pag nakatali nga naman sa show, iba. Okay. So parang gano'n ang dinig ko, ha? Yun. Parang ganon din yung pagka-ay So sabihin parang ko. magpapagamit. Parang magpapagamit ba sa mga, alam mo na, Oo, may issue lang, basta politika lang. So ano. you're telling me na itong mga female Girls, hosts na gagawin to, For the meantime, may mawawala. kasi nga, posibleng may mga racket sila sa ibang mga politiko. Kapag may mga campaign, sayang ang karaketan. Ganon. Lalo na kay Hindi lang Willie. siguro. Oo. Ay, kasi connected sila kay Willie, hindi na sila pwedeng kuhanin. Hindi naman, pwede pa rin. Pero parang may ginagawa silang special para kay Willie lang. Yung campaign At kahit naka-focus. paano raw, nung nawala ng ibang coach, nakakatawa, sabi nila, gumanda raw yung ratings, medyo Di pabor pa pala. Positive pa pala yung nangyari. Kumbaga sa kalaban, kumbaga, siyempre hindi lang katataling family feud. Pag medyo mga tanga pa ng konti. Nagkaroon ng number. Oo, di ba? Sabi ni Willie siguro. Hindi na lang. Bawas-bawas gastos. Pero ang alam ko Okay, dyan, mga ayan, ganyang gimmick yan eh. Kasi alam mo na, papalapit, lahat gumagawa ng issue para Siyempre. laging napag-uusapan. Libre publicity nga naman pag nababanggit sila. Mga kamarites, mag-iimbita ako dahil nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat at ngayon ay pwede na kayong sumali. Yun! Join na! Okay mga marites, ito. Jolina, Melay, Regine at show nilang Magandang Buhay. Tinigbak ba o tuloy pan taping? Oh, yan kasi nga ngayon ang dami nakakapansin na simula na panay replay ang ipinalalabas sa Magandang Buhay doon sa time slot nila kasi since na mag-lapse na mag-expire na yung kontrata nila sa TV5 at saka sa ibang platform, parang hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-live uli. Pero sabi naman ni Mami Jolens, sabi nila may mga schedule doon na binibigyan sila for taping para sa mga susunod na episode. Yun nga lang, hindi pa alam kung papalabas ba ito or saang platform na ito ipapalabas. Gawa ng may kanya-kanya na rin silang pinagkakaabalan. Si Mami Jolens sa Lavender Fields, may taping pa siya hanggang November. Si Melay naman, di ba, meron siya yung parang show ng mga Bisaya, yung ano. At si Regine naman, alam natin, laging busy sa ASAP. So, nagtatanong ang mga fans nila, supporters nila, kung ano na daw nangyari sa Magandang Buhay. And as of now, tsugi na daw ba yan o silently, chinugi na siya talaga or hindi na babalik or what? Yun ang katanungan. Piling ko babalik pa yan. Kasi morning show nila eh. Or else. Okay. May iba. Di gawin nilang habang buhay na lang. Aray ko, grabe ka naman. Basta alam natin, yung face-to-face, nagtitaping na si Ating Corina. Kasama niya dyan si Donita Knows at saka isa pang vlogger. Yun ang pumalit kay Alex Calleja? Calleja. Kala ko na-maintain si Alex. Hindi daw eh. Oo, si Donita Rose yung kasama at saka isa pang ano. Ngayong November din yan.
Yun na. Okay, mga kamarites, ito, Ruro Madrid. Magsisimula na muli sa Lolong. Ay, maganda 2. yun. Yes, So, nagkaroon na nga ng StoryCon ang dambuhalang pagbabalik ng Lolong Season 2 or Part 2. Yung ganyan. Ang ano nila ngayon, bayani ng bayani. So, syempre, ang bida po dito ay si Ruro Madrid. Sabi ko nga, ang bongga ni Ruro, halos hindi nababakante. Kasi ang huli niya, ano ba huli niya, Dean? Hindi, yung rider. Nag-running man sila. Nag-running man. Halos Black Rider. kasabay nito, Black Rider. Black Rider. Tapos, ang tagal din ng tinakbo ng Black correct. Rider. Tapos, eto na. Agad-agad. May Lolong 2 na. At bongga din ang casting. So, napag-alaman Bongga talaga ko si din. Ruro. Napag-alaman ko lang naman na ang airing na yata ng Lolong, kung hindi nitong ngayong December, tama ba? Hindi ko lang, hindi po. Or January. Kaya sabi ko, wow, ba't ang bilis? Sabi ko pa. Sunod-sunod. Kasi, BMFF pa siya. Green yeah, Bone. oo. Pero hindi, Oo. ba't sabi ko, ba't ang bilis? Airing na agad. Kasi di ba usually, yung mga ganyang klase ng teleserye, Siyempre, medyo pasabog, matagal. oo. Oo. Sabi nung Baka kausap mamatay ko, na si Lolong kasi. Dogaga. hindi, naman. sabi ng kausap ko, kasi nga daw, start na daw ng taping. Ngayong November, dire-diretso taping na. Sabi ko, una pa sa Sangre. Ayun, ang sasabihin Ayan. ko. Dahil yung Sangre, tagal last year pa yata pinupush Eto ang yun bongga sa chika ng kausap ko. Na, Gusto mo bang giting ko kung sino ka? Go! Hindi, magagalit sa akin to. Hindi siya, Wag hindi na. siya part ng Showbiz. Pero medyo may alam siya dito sa Lolong. Sabi niya, kasi daw talagang si Ruro ibabalik talaga yung Lolong. Dahil sa history yata, mukhang si Ruro lang ang oo naman, ang nakatalo for a sa- while kay Coco. kay Coco Martin sa rating. So, syempre malaking credit Makes talaga sense, kay oo. malaking credit talaga kay Ruro. Kaysa yung Black Rider, ano? Hindi ano. Nag-click din ang rin naman, Black Rider. Black Rider. Pero iba kasi yata yung Lolong Oo, iba talaga. yung Lolong Kasi eh. syempre iba yung May fantasy kasi, Pero tsaka- kasi suntukan nyo eh. may di ba? fantasy, may pambata, Diba? in a Tsaka way. medyo environmental din yun kasi, di ba? True. Kalikasan, ganyan-ganyan. Di ba? Wow. Yung napapanood ko kayo. Ano Oo, pa? Hello? environment, tong Oh, Lolong. yes. Yes. So, Ano ang congrats, friendly environment ba? congrats Oo. Ruro. At sana nga, yung Lolong 2 ay mas bongga pa than part 1, di ba? At dahil kinongrats mo na rin si Ruro, isa-segue ko na congrats na rin sa iyo, Rere, yung kanyang sister. Bakit? Kasi mukhang nagkakaigi na sila ni Kai Soto. Ay, taray. Di ba? Nagpunta ng Japan. Talagang for Sige ko lang talaga. congratulations siya, no? Oo. Ganon. Di ba? Hindi, ang bago dyan sa Lolong, ang pagpasok Binalik niya sa Lolong. ni Jan Arcilla. Yeah, ang pagbabalik ni John Arcilla Sa- sa Kapuso Network. Yan, na nakilala natin sa mga sangre-sangre nung araw. Yan, Correct. kontrabida. Ito, Sanya Lopez, naging emotional nang mapag-usapan ng mga comfort women. Yes, PhD, balita mo nga. yan. Ang galing-galing ni Sanya. Siyempre, alam naman natin na si Sanya Lopez ang gumaganap bilang si Teresita Borromeo. Na pag pinapronounce si Dennis, Teresta. ng Pulang Araw. Hindi mo na naman alam yan. Nakikakarelate ha. Hindi ka nanonood. Nagkaroon ng Should I? nagkaroon ng Pandesal Forum. Oh! Kailangan sabihin to, banggitin daw. Oh. Sa 85-year-old na Kamuning Kamuning Bakery. Bakery. Na pagmamayari, of course, ng ating kaibigan na Wilson Flores. Anili pa. Bumbuha. Anyway. yan. Audio natin. Nandyan ang Uy, mga... audio daw. Okay yan. Sabi nga, huwag natin sabihin. Nandyan ang mga... Ang lumalaban pa rin pala hanggang ngayon sa comfort Meron pa yan, women. meron pa. Oo. Parang wala pa silang ano. Nakita ko dyan ang representative ng Gabriela, of course. Tapos representative ng mga comfort women. At pati si attorney... Si attorney, nako po, nakalimutan ko ang pangalan Oh, basta. niya. Pero ito palang si attorney na to, siya din ang lumaban at nagpanalo sa kaso. Nung remember yung si Jennifer Laude ba Oo, yun? yung sa Olongapo. Yes. Ayun. Teka muna. Hindi magandang hindi natin mabanggit. Sige, banggitin. Dahil yung comfort women, matagal ng issue. Yun Kasi nga, nga. di ba, yung sa pulang Okay na, araw kasi audio. tinatakel yung mga Japanese, yung pag-occupy sa atin. At pag, alam mo yon pag alipusta sa mga kababaihan. At kahit yung mga gays. Ayun na, Nagkaroon si pa nga ng attorney movie. Virginia Suarez. Oh, Anyway, Virginia, yeah. ha?
So, inimbitahan din nila at pinapuntan, ang alam ko, ni Miss Annette Goron, si Sanya Lopez, at saka si Ashley Ortega, na gumaganap naman bilang si Sister Manuela. Yun, sa Cebuano. Sister Manuela. Kasi yun ang pinapanood ko talaga Ako ngayon. rin. Medyo naapektuhan ako. Yung parang, parang very Nanariwa. visual kasi na, ganito pa talaga nangyari noon. Sobrang nakakalungkot. Anyway, yun na nga. Since World War II, at hindi lang pala sa Pilipinas nangyari itong mga comfort women, even other Asian countries, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Correct. Ang hinihingi nilang hustisya pala ay yung admission, for example, mula sa Japan, na ginawa nila to. Pero hindi pa yung nabibigay. Siyempre, another thing, siyempre, monetary. Yung reparation na tinatawag. Kasi unang-una, sa Pilipinas daw, meron na lang yatang, kung di ako nagkakamali, 25 ba? Nabuhay pa. Yes. At ito nga, si Sanya, nakausap niya kasi yung dalawa sa mga ito bago niya gawin yung pulang araw. Kaya napag-usapan, talagang siya, naging emotional, umiyak siya. Siyempre, ganun talaga kung ito yung ginagampanan mo nagiging very personal sa'yo yung role mo, di ba? So, yun, sila nananawagan sila na sana nga raw, hanggat may makabuhay pa rin, ay makamtam nila yung hustisya. Tama. Pero ako naman, kami, nagkakausap sa amin, parang ang hirap na, kasi unang-una, tingin ko dyan, sa dami na rin na naging pangulo ng bansa, tingin ko, ang tinitingnan nila yung, yung relationship na ng Japan, ng Philippines, we cannot deny it. Marami ding napapakinabangan. Di ba? Aminin nyo na. Yeah, tama. Pero ang maganda rin naman, tinanong namin si Sanya, kayo ba, kung sakali may manligaw sa inyong Hapon, tatanggapin nyo? Ay, kung kasi gwapo ni Dennis, oo. Ito nga ang sabi. Gwapo naman din daw ang mga Japanese. Yung kasama niya doon na gwaping na isa pang matangkad. Si Akiyo ba? Akiyo. Oo, galing. Sabi niya, kumbaga... And of course, si David Licauco. Wala naman na daw silang galit sa Japan. Dahil matagal na yon at hindi naman na yung mga bagong Japanese ang nangyari to. Pero andun lang yung sana nga, yung admission. Kasi nasa natatanggihan sa history, no? Hindi ba nung magkaroon ng giyera-giyera nga, nagkaroon ng ng ugnayan ng gobyerno natin sa Hapon, reparation pay sa Yun pamamagitan nga. ng pagpapatayo ng mga buildings, schools, etc. Pero yung admission, wala. yun ang hindi Alam naibigay nyo, yata. sa buong Asian countries, ang Korea lang yata ang meron. Ang nakatanggap. Ang matagal ng issue kasi nung ginawa pa ni Tito Dolphy yung gay Markova, Markova, tungkol din sa correct. comfort gay. Tapos, di ba, yung Star Cinema, well-researched sila dun sa Mama Rosa na dapat si Ate V ang gaganap, di ba, tungkol din sa comfort women. Yung pero hindi nga natutuloy kasi nga, siguro nga may mga parte ng research na medyo may mga nasasagasaang political issues between two countries. Pero so, ako, yun ang hirap doon. nagpasalamat din ang mga grupo na lumalaban for comfort women sa GMA, Lalo sa Pulang Araw. Sa Pulang Araw. Kasi nga, dahil dito, nagkakaroon ng awareness. Yes. Lalo na yung mga Bagong mga kabataan ngayon, yung mga bagong tao ngayon. Kumbaga sabi nga, ang history ay should not be forgotten, di ba? Yan. And may I add din about Sanya, although hindi nakalagay dito, natanong ko kasi siya dahil di ba nga ang partner niya dito ay si Alden Richard. Yes. So sabi ko, naalala ko, before pa, may Aldab pa, si Sanya ang isa sa palaging nababas ng mga Aldab din for whatever reason. Makita lang magkatabi sila ni Alden before, let's say, sa Sunday noontime show, parang binabas na si Sanya. So sabi ko, kumusta ngayon? Babas ka pa rin ba o mas okay na for the first time ay nagkasama na kayo at nagkapareha ni Alden? Ang akala ko, sagot niya, ay okay po, wala na po. Nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi niya,
mas dumami nga po. Aray! Sabi ko, ay talaga ba? Sabi ko, bakit? Pero sabi niya, naiintindihan naman daw niya, siguro ganun talaga kung ikaw ay isang fan na isang artista, meron ka mga gusto para sa artista na to. So ibig sabihin yung base sa kanya, ayaw siyang i-partner kay Alden. Gano'n naman talaga. Kaloka. Di ba there was a point in time na lahat ng madikit kay Alden na babae, Bea, kung sino si Bea Binene at iba-iba pa, doy, aatakihin talaga ng Ng mga ng Aldab pambabas. fans, Aldab. Kaya nga inisip ko baka si Alden din, kaya maingat dahil nga kawawa din Pero hindi yung naman nila magawa ngayon kay Katrina, no? Ay, hindi Wala kasi, naman akong ngayon naman, ano. parang marami naman ang cut din na gusto silang ah. i-push na magkaroon na nga. Yun. Pero ipagpatuloy po natin ang panonood ng Pulang Araw. Napakaganda talaga. Ibang klase. Adelina, I love you. I love you na talaga kay Adelina. Next topic, please. Okay. Ano ba? Si Tanaka Mikey Quintos. Hiroshi. Na-depress ng matagal na Pumunta ka walang raw. bagong proyekto. PhD, next na. topic, please. Dinendo si Tanaka Hiroshi. Kinakamusta ka ni Hiroshi Tanaka. Next topic, please. Anyway, ayan naman si Mikey Quintos. Okay. Si Mikey naman ngayon from acting ay magho-host. Or nagsimula na ito, ano ba ngayon? Monday. So kanina, nagsimula na siya ng kanina. 5:45 p.m. Yung yata cooking sa show? GTV. Yes, it's a cooking show na ang title ay Lutong Bahay. Oy, sarap. Kasama niya dito ang tatlong Chef. cooking ina at saka isa si Kuya Dudut na Ito yan. mga influencer. Chef. Sino-sino yan? Ito si Chef Dudut. Hazel, Okay. Chef Light ba to? Then si Kuya Dudut. Mga ano yan? Mga cook or mga chef sa... Food vloggers. Oo, mga vlogger. Mm. Tapos si Mikey, siguro nagluluto-luto din at saka siya yung chumichika. Kasi mga, parang minsan nangre-raid yata sila ng mga bahay-bahay. Okay. O, ng mga celebrity houses, ganon. Tapos tong si Mikey pala, may hugot. Pero akalain na may hugot. Kasi nasabi ko lang na, nung nakausap ko si Paul Salas, of course si Paul ang boyfriend ni Mikey na almost 4 years na pala sila. Si Paul kasi ang nag-mention sa akin na sabi niya, Ate Rose, may bagong show si Mikey, host na si Mikey, di ba? Kagang yung pagka-proud niya talaga kay Mikey. So nabanggit ko to kay Mikey. Yung pala, sabi ni Mikey, kasi ano po si Paul po yung nakakaalam what I went through, yung naramdaman niya. Kasi after The Right One, yung teleserye nila, medyo natenga na siya. Wala siyang shows. So, dumating siya sa... Bahuli niya. Tagal na, The Right One, One. Oo. So, Tapos di ba naloko pa sila? oo. Pero dun niya daw naramdaman yung feeling pala ng mga artista pagka nababakante. So, siguro, di ba, hindi mo na siguro Ganun mahe-help talaga, na diba? magkaroon ng ganong pakiramdam. So, siya, talagang medyo negative yung feelings niya at that time. So, it was Paul na nagbibigay sa kanya ng assurance na talagang ganyan, normal naman yan sa artista. Minsan, sunod-sunod, minsan naman natatenga, something like that. Ang ginawa daw niya, siya na yung nag-request, let's say, sa Sparkle na parang mag-discover siya ng bago niyang skill. So, nag-public speaking workshop siya. Then, tuwa naman siya, after parang 4 months lang, tumawag sa kanya ang GMA Public Affairs para nga siya itong mag-host ng Lutong Bahay. Lutong Bahay. And Maganda. namatay din yung lola niya nung June or July. Yata, parang. Yun. So, parang sunod-sunod. Pero feeling din niya, parang it was her lola din daw siguro who work on this. Parang may gano'n siyang pakiramdam. Pero ang galing niya ang galing niya kasi di ba nakita ko nung last medyo lumobo payat siya. siya ngayon. Ngayon payat na siya, sexy. Alam ko may parang- kinalaman ba yun dun sa sinasabi mo? Hindi naman yata. Parang, kung tama may nabasa ako parang nagkaroon siya ng polycystic, yung mga ganon. Yata parang tama yung nabasa ko na yan. Then, si Paul, nung nalaman daw yan, at napanood niya yung trailer, umiyak daw si Paul. Siguro, Wow. yung emotion, di ba? Yun lang. So, At saka yung congratulations, pride. Oo. Mike. Yung PCOS. Yun nga, polycystic. Galing-galing ni Jogo. Oo, si Diego Diego talaga. talaga. Oo. So,
Yeah, congratulations at sana nga. Good luck. Everyday ba itong magtuloy-tuloy. Lutong Bahay na show? Every Sa weekday. GNTV. 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 Yes. Sana makatikim din tayo dyan. Okay. Kasi pag sinabing lutong bahay, iba ang lasa. Aba, pwede silang dumalaw dito at tayo Yeah. naman ang i-raid, di ba? Tama. Meron ba i-rate? Meron. Okay mga Marites, ito na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na Yan ang pagkain, i-raid. maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Di ba? Makipag-rate na po kayo sa Ugbo 24/7 dahil hindi nyo po yan pagsisisihan dahil ang Ugbo 24/7 siguradong solve ka dito. Botton. Okay, mga waiting sa atin mga Marites. Ito, Janine Gutierrez at Jericho Rosales confirm na ang lambingan off-cam. Yes! Bravo. Marami na ngang nagbabalita sa atin, mga kamarites, na talaga daw parang may something na kung hindi man formal pang inaanunsyo nito ni na Jericho at saka ni Janine ang kanilang relasyon, ay talagang lahat naniniwala na kasi for the very first time yata itong si Janine ay parang ngayon lang nagiging mas touchy Open, sa kanyang clingy. Yeah, clingy sa kanyang leading man or ano, tapos ganun siya kakomportable. In fact, matagal na, although matagal na parang mga 2 months or less than 2 months ago na na-shoot yung kanilang Ready to Rumble na guesting no nakaraan kay Luis at binuking-buking nga ni Luis, talagang dinidiretso niya yung tanong-tanong na kayo na ba, may ganyan-ganyan ba? And inamin nga ni Jericho na yes, isa sa pinakahinahanga niya. Kasi si Janine ang nanalo dyan. Although hindi niya nakuha yung 1 million ha. Ang hihirap ng mga tanong at saka doon sa, di ba may portion doon na may bonus question para may bonus point makukuha mo. Eh nasagot niya 3 out of 5. Kasi sabi ni Jericho, nai-impress ako talaga sa'yo. Lalo akong humahanga sa'yo. Chuchu ganyan. And kinonfirm nga ng mga co-stars nila na Ongoing pa naman yung series nila, di ba? ongoing pa naman. Wait ka na lang. Huwag naman, kinega ka na naman okay. Di ba? Basta off-cam, yan, may mga holding hands na. Off-cam lang yan, Tapos di ba? yun na. Hindi, kasi pag may mga weekend, naiimbita si Jericho dun sa bahay ni na Mamita Pilita. Grabe In the naman. same manner na itong si Janine, talagang binati pa niya nung mag-birthday itong anak ni Jericho na si Santino ba yun? Di ba? Hindi mo memorize, Nakalimutan ko lang. Pero masaya lang, maganda yung Okay, mga nangyayari. yes, Kaya dahil yan, singit ko na rin lang. Kasi Alin? di ba pinag-uusapan natin yung mga masayang iugbo mo na rin yung si Paulo Anong? Avellino, di ba? ayan, Dahil ayan. nanalo si Kim Chiu dun sa Magpasikat. Magpasikat 2012. Congratulations Yun. Kim, MC, Lassie, and Ogie Alcacid. Yes. Dahil yung chosen charity nila, na timingan naman na Angat Buhay Angat Buhay Foundation. Foundation na yun sa Bicol ang mga tinulungan. Yes, Plus, oo. meron pa silang mga kaibigan. Oo. Ngayon, dahil doon, parang na-impress itong si Paulo na sa kanyang sariling bulsa, nagbigay di umano sa mga taga-production. Kasi di ba, tuwan-tuwa sila doon sa nangyari kay Kim na may trapis, ganyan-ganyan na. Siyempre, pinaghirapan din ng mga choreographer naman daw. So parang nagbigay ng something. Tapos may binigay din Pera ba? Yeah, siguro. Part ng, pero kay Kim, siguro hindi pera, iba. Hindi na lang sinabi nung source ko. Basta may binigyan siya ng token na regalo dahil natuwa siya doon sa... And knowing pa, alam ko ano yan, galante naman yan. Galante ba siya? Ha? Worth it naman. Siguro. Oo, grabe Hindi na, naman yan. kasi binalita lang. Natuwa lang ako kasi sabi ko, ganda, di ba? Ang ano ko naman dyan, ang sabi nila, parang, napatunayan ni Kim daw na siya ang bagong Hindi. queen of the dance Hindi si floor. Siya na talaga. Siya na talaga. Oo, ang dance Dahil sa kanyang diva. pasirko-sirko. Oo, mahirap All yun, fairness ha? naman, buwis buhay talaga Correct. naman. Oo, so maganda Hindi na si lang. Maha, ha? Wala na. Ay, hindi naman. Bala kayo dyan. Wala talaga, wala na. Ay, hindi. Siya naman kasi ang mas active. Ibigay naman natin yung tamang credit na sa ganon. So masaya lang kasi dalawang love team itong pinag-uusapan natin. Yung Econy na, di ba, off-cam, chuchu-chuchu, Talagang confirm. Tapos may Kim at saka Paulo ka, di ba? Saya lang. One thing in common, ha?
Ito naman. Alam mo na, let's be happy. Lalo pat, ito na nga mga kaibigan at kababayan natin from Bicol, yung Batangas at mga nasalanta ng typhoon na Christine. Very good, di ba? Nagbibigay talaga sila ayuda. Yun lang ang masaya doon. Ay, yes, speaking of which, ito, dahil si Jericho po, yun, Yes. kausap ko mismo yung tita niya, Tita Melody, na may mga mag-anak din sila sa Bicol. Kasi sa father side ba? Bicol. May inorganisa din para sa mga doon, lalo na sa Albay daw. Yun lang. Di ba? Okay. May singit ko lang. Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Excited na po. At mga lista, may mensahe kay Pia Wurzbach from Pia Wurzbach, walang reaction. Dapat may ganun pa yun eh. Yun ang updated ganun eh. ba? Oo, kasi nga di ba nagsalita itong si Hart sa interview sa kanya ni Kuya Boy na napag-usapan yung tungkol sa mga glam team, yung mga exposure nila na pinagsasabong sila dahil halos linggo-linggo rin tayo nagbabalita doon sa bardagulan ng mga supporters nila. And sinabi ni Hart, basta ang pinakabuod nung kanyang, sinabi niyang payo is, sana wag mangyari sa'yo yung nangyari sa akin or something to that, words to that effect na ano niya. And syempre, inasahan natin na may magre-react o magre-react man lang si Pia. Pero hanggang ngayon, mas nag-react pa si Pia doon sa nangyari sa Miss Grand International, bawian ng corona. sa pagkapanalo ng first runner-up na si CJ o Piazza, di ba? Mas nag-react pa siya doon kaysa dito sa pinahayag ni So hindi natin alam kasi di ba yung glam team, lalo ngayon si Hart, busy rin, ni-launch na rin last weekend yung kanyang show, may series na lumalabas. Heart World. Heart World, di ba? Naloka ako sa kanya. Inamin niya talaga nag-audition siya. Crazy Rich Asian, tapos yung mga iba pang mga pelikula. Tapos hindi naman siya nakukuha. Pero matyaga siya nag-audition. Napaka-humble na sinasabi niya, yes, nag-audition ako. Dapat lang naman. Diba? Sa mga international naman talagang nag-audition ng mga, kahit naman mga Hollywood actors nag-audition. Yung iba kasi parang kinahihiya nila pag hindi sila natatanggap, di ba? Talaga naman may audition. part of the game. So yun, ngayon, busy si Hart sa kanyang, bukod doon sa series, sa show niya yun, may mga exposure na may Dubai, may kung ano-ano basta. Pero hindi pa nagre-react si Pero alam mo, Pia. going back to Pia, sa akin naman, tama lang. Okay na rin okay yun na na rin hindi yun. siya nagbibigay ng reaction. True. Si Hart to eh. It's Hart moment. Siya ang naglabas ng Show niya kung yan ano eh. man. Then, siguro kay Pia, that's your side, that's your point, Oo. that's yours. Don't use me. Ay, Baka may grabe ko ganun din. Di natin sure, di ba? Sige na nga. Totoo lang ha. Kaya talaga. Mas okay na hindi siya pumatol o hindi na siya nag-react. Yes. Okay, ito. Sia Vigor. Mas pinili ang karir kaysa mag-aral sa England. PhD. Yes, si Zia nga na minsan naging guest na rin natin dito sa Marites University. Bagets. Meron kasi siyang nilon siya as a singer naman na siya even before, di ba? Pero may bago siyang single, ang Aminin na this time medyo about love na, di ba? And then meron siyang movie ang Nanay Tatay. Pala. Ito, na ipapalabas na sa mga SM Cinemas This week. on November 30, Wednesday. Ay, kasabay ng October ano. 13, di ba? Sorry po, October 30. 30. Ayan, Ako November. Nasa November na ako, so October 30. Sinisindak ng Viva, di ba? Tsaka SM. Yes. Okay. So ito pala ang kwento. Si Zia kasi, di ba, ilang taon ba si Zia ngayon? 15, mga ganun, 14, 15. So, kung titingnan natin, parang hindi siya dumaan sa awkward stage. Nagkataon kasi yung awkward stage na yon, ito yung panahon ng pandemic. Kung saan si Zia naman ay na-bless dahil nabigyan siya ng pagkakataon na ma-enjoy yung pagiging non-showbiz or outside Off-cam. dun sa, of course, sa camera and everything. Nandun siya sa Mindoro. Ito nga yung panahon na Pandemic. Pandemic. Oo. Na nagtanim siya, nag-araro yan, at kung ano-ano pa. Kumbaga, na-enjoy niya talaga yon, na-experience Yung provincial niya yun. life. Oo. Yes. Then, eto na, si Zia kasi is a half British, half Pinay, di Oo, ba? pero magaling mag-Japan. Magaling Tama ba? Naalala ko ni Hongo ba? Magaling din mag-French. Kasi Yun. nga, British. Then, itong kapatid niya, yung panganay sa kanya ng 1 year,
nag-decide na mag-aral sa England. Kaya si Mami Christy ay talaga namang kung ilang days ay medyo depressed. Kasi nga, ngayon lang siya napawalay dun sa kanyang panganay. So, bago yan, nagpunta sila ng England kasama si Zia. Tinignan mo na siguro nung kapatid kung may-use pa siya doon sa buhay sa England. So, yung kapatid, okay na, decided na, nandun na. Nag-aaral na doon sa England. Si Zia tinanong din. Siyempre, gusto mo ba magpatuloy din sa England? Pero si Zia, si chose career talaga. Dito sa Philippines. Talagang happy siya doon sa kanyang mga ginagawa. At ang title nga na binigay sa kanya ng Viva ay The Rising Media Teen Star. Oh, the rising Totoo din multimedia naman, teen dahil star. she can dance, she can sing, she can act, at saka sa social media ay napakalakas Active siya, din. yeah. Oo. So, good luck sa'yo, Zia. Ako talaga, ko dyan kasi napakabait na bata. Correct. Napakaganda, Bagyo kasi, napaka-talented. Bagyo kasi kaya hindi ako nakarating nung press con niya. Ano ka ba? Oo nga, bagyo nga nung umaga nung kinakapunan nung Pinospon pa nga yun eh. Di ba? True. Oo, nakasabay yata yun nung Hindi, na-postpone siya ng the following day. Kasi Okay, 2 p.m. din rin ako good nakarating doon dahil kay Neo. Marga, sige na, go. Good luck, Siya. Ito, Rocco Nasino. Ano gusto namin? Ang birthday greetings para sa asawa mula ka na Park Seo-joon at Shoji. Song Joong-ki at saka Kim si... Swan. Yes. Bato? Alam mo, naaliw lang ako dito kay Rocco. Kasi si Rocco kasama doon sa entourage nung Homeland. Ito yung naging entry nila sa Busan International Film Festival kasama si Brillante Mendoza. Tapos siguro, big event yun, Busan International Film Festival. So, minute niya, kinirir talaga Sino niya. din yun nasa dulo? Si Kumamukha. Lim Si-wan, tama ba? Kilala Sino mo? nga dyan si Park Seo-joon? Ito, Hindi ko alam. of course. Tapos No, this is Song Joong-ki, Park Seo-joon. Si Park Seo-joon to. Hindi ko masyadong familiar sa isa. Basta si Lim Si-wan ang nandito. Kim Si-wan. Na, Im Si-wan? Yim, oo, Y-I-M. Y-I-M, Si-wan. So anyway, hindi kilala ni Ro. Sorry, hindi hindi kasi mo, sorry ka Charot! na. Hindi lang. Pero tuwan-tuwa yung asawa niya, si Melissa Gohing, at saka yung anak Yes, nila. yeah. Kasi nga, pag nilapitan ni Rocco yung mga Korean top actors na ito, babatiin niya, "Hi Melissa, happy birthday, blah 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 blah." Tapos nice meeting yung may mga ganun Sabi ko sila. na, Im Si-wan. Im Si-wan ang basa. Im Si-wan. Y-I-M kasi Eh, ang mali ko nakalagay. yan. Dati Yan, siyang oh. part ng Zaya. Ayan, Si no. Zay Pero Ray. sikat din siya. Oo, sikat yun. din. So kinilig-kilig lang. Natuwa lang siyempre yung mga netizen, especially lalo yung mga dating ka-teammate ni sa volleyball ni Melissa. Kasi nga 'di ba, tayo sa mga Korean, blah 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 blah. And sabi nga ni Rocco, sige na, pamimigay na kita asawa ko sa mga mahal mo sa buhay. Mapa-cute lang. Ako na-cutean din ako. Sana ganun lahat. Charot! Ikaw, nakita mo. Siyempre, basta ko rin. Well, kinorin in effort, no? Grabe. Para pabati ka. Okay. Ito, sa darating na concert na Ogel Casid, meron silang collab ng Bini. Paki-report mo, Petsy. So, si Ogie Alcacid ay magkakaroon ng concert, Ogie Oket Reimagine 2 sa Ogie Oket Newport Performing Arts on November 30. At ang isa sa mga special guest ni Ogie ay ang grupong Bini. So, throwback kwento, nung nasa ASAP LA ang ASAP, si Ogie, parang aliw na aliw pala si Ogie dito sa Bini talaga. So, pero ang Bini, sabi ni Ogie, mas nakakausap, mas, syempre yung kanyang wife na si Regine, mas doon medyo nakakapagkwento, siguro nakakapaghingi ng mga advice. Dahil unang-una, ang mga Bini ay mga fan din ni Regine. Pero si Ogie, nung nasa ASAP LA, siguro natuwa tong si Ogie. Sabi daw niya, gusto niyo ba mag-shopping? Binigyan ng pang-shopping ni Ogie. Magkano Ang mga each? girls. Siyempre, di na niya sinabi. Oy, ang dami no, 8 yun. Diba? Diba? Pero sabi kaya sabi tuloy, Kung grabe naman kung 100 lang, siguro mga pig $500. Matapos. Na-excite ako, binigyan ng hindi niya pang-shopping. sinabi kahit anong pilit namin. Tapos, siyempre, naku, baka kaya sila nag-guess kasi binigyan. Hindi sabi niya, talaga daw ang daling kausap dahil nung, siyempre, nung inoferan niya siguro na kung pwede mag-guest sa kanyang concert, ginawan daw ng paraan ng Bini na maisama sa schedule or magawa ng Yes, schedule. ang galing. Kasi sa November 16, tama ba? 16, 17, 18, or 15, 16, 16 yata ang simula.
3 nights naman ang concert ng Bini sa Araneta Coliseum. Ang taray. Ang aking anak ay nagre-ready na Yeah. para sa kanyang unang gabi ng Bini. O, di ba? Mega buy yan, ha, ng ticket. At may singit ko na, mas-segue ko na rin yan sa darating na concert ni Nambini. Dalawa kasi, o tatlo sa mga members dyan na talagang heavily affected. May Oo dalawa nga, from sabi Bicol, nga, may isa balitaan ko. sa parting Bataan, doon sa Batangas. Si Maloy. Yeah, yung dalawang taga Bicol, di ko maalala pangalan. Speaking of Maloy, Gwen na yung... Gwen. ang Bicol. Ang Bicol. Yung Memorize. isa pa. Ah. Dalawa sila na Albay and ano. So Gwen. anyway, Si Dolin siguro. a portion ba o part or Part ba? buong Oh, yeah. kabuuan? No. Hindi mas part yata. 1 million idodonate ng Bini Eh, Batangas. sa Christine PH na mga nakalanta sa kikitain sa kanilang concert Yun. ng Grand Ayun, no? Bini Memorize, Burst. Memorize mga baguang Si Gwen, Bini Gwen sa Albay. Si Maloy ng Batangas. May isa pa. Sino pa yung isa? Dalawa from Bicol yun Anyway, kaya ako alam na si Maloy sa Batangas kasi si Ogie, si Maloy ang I think magkakaroon ng solo number or kakanta ng kasi isang kanta ni Batangas. Ogie. Wow. At yan daw yung medyo nakakausap niya kasi nga pareho silang Batanggenyo. Maganda mga nangyayaring ganyan. Kaya kung may extra money rin lang po kayo at gusto manood ng mga ganitong concert, go. And singit ko na lang din kasi si paring Ogie na rin pala ang producer nitong pagbabalik concert nito ni Street Boys. Yeah. Sina Oo. Danilo Barrios, sina Spencer. galing sa Spencer. Dito na, At damating na. yes, at Nag-settle marami na na si Boys, iba. Boy. Yeah. Oo. Sa New Frontier din yan. Sabi ni Ogie, nako, napakaganda raw, kaya don't miss it. Ang dami yung kanilang dato. Street Boys. Producer talaga Sa siya. November. Mas marami pang mga ipoproduce si Ogie by next year ang Iyan kanilang na. A-team. And speaking of donation, yun yata si Arthur Neri. Yun. Yata magdo-donate din yan. Nagbebenta yata. Binibenta yung mga Di ba nandun ka Rose? Di ba? Doon sa concert ni Arthur Neri sa Araneta Coliseum Yes. nung Friday, na talagang naka-flash doon na I think sa Magdo-donate proceeds din. nung like yung mga merchandise, mga ganon, ay idodonate nila sa mga nasalanta ng Christine PH kasi nalungkot din si Arthur Neri dahil siguro marami din sa Yeah. mga bumili ng ticket na galing sa mga affected areas na hindi nakapunta pero napabilib ako dahil in all fairness ang daming tao sa halos na Araneta, puno niya. halos na puno Yeah. niya at talaga namang napakaganda ng boses. Correct. At congratulate na rin natin si Atasha kasi Yes, si yun ang Atasha kanyang Mula kauna-unahang appearance. Ang Araneta. laki Araneta. Tasha Mula. Yes! Duet sila ni Duet sila ni doon. Arthur Neri. So maganda lang to. Ito, singit ko na lang din ng PhD, no? Na itong mga celebrities na ganito, ako mas ina-appreciate ko, ina-admire ko ang mga ganitong effort kaysa dun sa, alam mo na yon mga pa-house show na mga leader-leader natin. Yung pinatatawa ko talaga dyan, alam mo na kagaya nitong susunod nating item. isunod na natin sa susunod nating item. Diba? Hindi kasi, katulad yan, sabi mo nga, ikaw yan. Ito. Si Pressman, nababas dahil sa Villafuerte family. Ikaw na nga. Di ba? Diretso mo Kasi nga ito nga si Yasi. Siyempre, alam natin, kasintahan niya si Governor Luigi. Villafuerte. Na ano pa nga sila kasi habang nagkakagulo-gulo na di umano doon sa Kabikulan, Sa particular sa Baha-Baha, Camarines Sur, sa mga Bahaba, nasa Siargao daw di umano sila. Na totoo naman, kaya lang, ayon din sa balita naman, nakabalik na sila. Yun nga, may nagbalita sa akin, weekend daw nung nasa Siargao. So parang pinalalabas nung nagbalita sa akin na yung time na kasagsagan ng bagyo, parang nakabalik na daw. Pero hindi ko kasi ito confirm. Basta lumabas yung mga pictures nila, di ba? Nandoon daw sila ng hindi weekend, kundi Monday o Tuesday yata. Nandun sila sa Siargao. Tapos nung nagkaroon na ng namimigay ng flight, pera, di ba? nagkaroon na nga ng flight, nakabalik na sila. Pero nasalanta na, bumaha na sa bagyo. Kumbaga, during the time na may bagyo o baha, nasa Siargao Siargao siguro. ba Wala sila? na, nakabalik na sila. Nasaan sila? Nasa Bicol Bicol na. na. Ay, Kaya lang pala, nababash. totoo naman pala. Correct. Kaya lang nababash itong si Yasi kasi 'di ba, nag-post na ng post habang nasa kasagsagan ng pagsalanta ng bagyo. Tapos nadagdagan pa gawa ng itong mag-ama sa mga rubber boats, chuchucho, namumudmud na mga pera na alam mo yun, na imbis daw na isipin yung rescue, yung ano pa bang mga ibang operation na dapat mapabilis yung mapadali ang pagbibigay ng ayuda, pera daw talaga. Sabi, makakain daw ba yung sa panahon pera? na yun, saan ka makakabili? Totoo naman. Kaya hindi mo din masisisi yung, lalo na ngayon, alam natin ng mga netizen, konti lang,
may komento na. Mm. Pero, magagawan mo ng paraan eh. Para kung talagang gusto mong maabot at makapagbigay ng relief. Eto anyway, out naman. Nakikita naman, di ba? Like si VP Lenny, former VP Lenny, nakita naman. Yeah, nandiyan, lumulusong sa baha. I mean, hindi naman siguro to pagpapakitang tao Yeah. lang or politika. Consistently di ba? ginagawa niya yan, dati Yes, pa. so many Oo. times. So, ibig ko sabihin, kung talagang gusto mong maabot mo. Correct. At saka yung kung sincerely ginagawa mo. Ito nga, nabanggit mo na rin si dating VP Lenny. Siya talaga, welcome sa kanya lahat. May resing nakalaban niya sa politika, yung mga nambaba sa kanya dati. For as long as, sabi niya, makakabigay ayuda at makakatawid sa Yes. kahit panandalian dito sa mga kababayan natin na talaga naman naghihirap, tatanggapin niya, open siya. Kaya medyo nababash din talaga itong Villafuerte family Hindi mo kasi nga masisisi. yung paraan niya iba. Tapos, nung time daw na itong si Yasi, kinakailangan ng, alam mo yon kahit papano among the celebrities na tumutulong, hindi mo daw makita. Kasi, kaya siya nababash. Ano ba, hanggang ano ka lang ba? Halik-halikan, yung mga ganyan-ganyang exposure. Yun ang bashing sa Buti pa nga kanya. sila Maris Racal na Oo. nag-volunteer sa Angat Buhay Foundation na nag-repack, nag-donate Diba? at nag-repack. Ito pa marami, Bea Binene. At saka yung mga reservists natin, si Jay Manalo Yes. nga, hindi ko alam na reservist pala si Jay Manalo kasama ni Nadia Montenegro na nagre-repack Gerald sila. Anderson. Gerald Anderson. Na ang focus naman niya ngayon ay Batangas, sa Batangas. correct. Alam mo, sinuduhan natin ang mga celebrities Yes. na may initiative na gawin to mga ganito. At saka hindi ka plastikan, lalo na nga si Gerald. Talagang alam natin, baha, Yan, lumulusong. lumulusong talaga, O, diba? oo. Hindi kagaya ni Yasi daw na puro paganda lang, pa-sexy ang alam. Binalikan ko lang kasi yun ang item. Kaya nga siya nababash. Oo. Di sana man lang sa... Nagpapaliwanagan naman yata. Sumikat siya, nagkaroon din naman siguro siya ng something. Di wag niyang iasa doon sa mga politikong karelasyon niya ang pagbibigay Siguro ayuda. lesson learned. Yes. Dahan-dahan lang. Medyo Oo. medyo Pero ako, emotional. ito naman ano? ako, Siyempre bilang mga kapwa ako, uragon din. O, di ba? Pero ako ito, kapag politiko ka, o lalo na kung ikaw ay nakaposisyon na, yung like yung mga bagyo, na iyan, kagaya to, yung bagyong Leon na sana wag tumuloy. Oo Pero na. anong araw ngayon? Monday. Monday pa lang. Ang balita ay sa Wednesday. Wednesday. Sana wag talaga tumuloy. Pero, Uuwi kami ng Thursday! wag sana tumuloy kasi, ibig ko sabihin, ilang araw pa lang na meron ng pagaya. warning. So sana sa mga politiko natin na nakaupo, kahit na sabihin nyo may ticket na kayo papuntang Germany, wag na kayo tumuloy. Tama. Kasi alam nyo, kailangan kayo ng bansa at ng inyong mga constituent. Tama, Yun oo. lang. O di diba? kayo, wag kayo masyadong TikTok ng TikTok na wala namang kabuluhan. Yun lang. Okay, mga Marites. Ito na po. TikTok na TikTok na mayawag Ito sa na kulay muna green. nasa item Sa na, mayawag sa oo. kulay Okay, green. mga Green ba ito? Marites. Tama? Ito na po. Mga skandal pag-produce si Ayong Perez. O hindi, na-inspired din kasi si Meme Vice. Parang may plano. Kasi di ba nung kasagsagan nung magpasikat ka week, napuri talaga ni Direk Rory Quintos. Alalahanin natin si Direk Rory Quintos. Nag-sabbatical leave na yan, nag-semi-retire na yan after na mawala ng frankisa ang ABS-CBN. Hindi na siya gumagawa talaga, hindi tumatanggap. In fact, saksi po ako dyan dahil sa napakaraming beses naming inimbita yan para sa mga talkback, para sa pelikulang Anak na mga pinapalabas namin sa mga eskwelahan. Talagang nagbe-beg off siya kasi nasa bundok siya somewhere in nag-sabbatical Mountain leave. Province. Tanim-tanim siya doon. Tagal na, ilang taon na, di ba? Mga 4 or 5 years. Tapos, ngayon pong nagkaroon ng It's Showtime magpasikat, bumalik siya at naging isa nga siya sa mga hurado. And napansin niya itong Ayon Perez na sabi niya, may karga ang emosyon, may karga ang mata, kakaiba, pwede kang, totoo, purin-puri niya. Sabi nga, at ang maganda pa dito, sabi ni Derek Rory, if ever daw na babalik siya, kung sakasakaling babalik siya sa paggawa ng movie or TV series, sabi niya, kukunin niya si Ayon Perez bilang aktor. Napanood ko din. Na syempre, na-touch naman si Meme Vice. Ngayon may usap-usapan na, total, nagpo-produce din naman si Meme Vice ng mga ganyan-ganyan at nakikipag-collab na siya sa mga kagaya ni Jun Lana, ni Percy Intela na mga medyo Di ba? makabuluhan yung mga proyekto. Why not naman daw ipag-produce niya ang kanyang partner? Yun lang. Ang ganda ng balita. Pero sana yung pagbabalik ni Direk Rory, pasabog. Kasi I think bago pa mag-pandemic, nakasabbatical Nandun na. leave na siya. Matagal At na tinuloy-tuloy niya. Diba? So masaya lang. Ganda. Abangan. Kung sakasakali, Meme Vice, gawin mo yan. Di ba Hindi, dagdagtin pa natin. Dagdag ka pa. Mukhang matutuloy na yung pag-back out niya bilang konsehal candidate sa Tarlac. Talaga? Oo, nagpahayag siya na parang binigyan sila ng sign ni
yun lang, ginamit na naman yung taas na ganito daw. O sige, okay, fine. Pero ako natuwa na ako kung mag-back out siya. That remains Natuwa na to daw be ako. seen. Sinabi nga. Diba? Kasi pwede diba? naman tumulong kahit na Oo. wala sa posisyon. Yun na. Okay, ano, mga Marites, siksik, liglig yan na. Diba? Dahil na-miss nyo kami, diba? Tama! Okay, yan po isang lingkod chika mula sa Marites University!